Kung inyong ang matatandaan, isang non-guaranteed contract ang pinirmahan ni Russell Westbrook sa Sacramento Kings ngayong season, kung saan inaasahan na maglalaro ito ng off the bench at hindi masyadong makakakuha ng playing time. Ngunit, imbis na maging role player lamang ito sa Kings, siya pa nga ang nagmimistulang bumubuhat sa team sa pag-average nito ng almost triple-double, 14 points, 7 rebounds, 7.3 assists per game sa kanyang 28.8 minutes per game bilang starter. Nakuha rin naman ito ang starting point guard position mula kay Dennis Schroeder na tuluyan na nga pong nawala sa rotation. Imbes na maging veterano lamang ang role player, ang role ni Westbrook, siya pa nga ang literal bumubuhat sa sobrang inconsistent ng kanyang mga kapwa superstar. Pinagtatanggol na rin naman siya ngayon ng mga fans, gayong si Westbrook na lang naman ang nag-iisang rason bakit nagagawa pa ng Kings na manalo sa kanilang mga laro. As of now, hindi nga maganda ang pinapakita ng Kings, pero dahil kay Westbrook, binubuhat niya ito. Sa kabilang banda, base nga po mga idol, sa pinakahuling inilabas na power rankings ng NBA, ang Los Angeles Lakers ang nakalista bilang ikatlo sa pinakamalakas na koponan ngayong season. Ang OKC Thunder at ang Denver Nuggets na lang naman ang mga teams na itinuturing na mas malakas na kumpara sa Lakers. At isa sa mga dahilan dahil sa patuloy na paglakas ng lineup ay ang napaka-dominanting performance ng Big Three na sina LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Pero ayon sa ilang mga analyst, hindi lang naman ang tatlong player ang rason bakit nakaangat ang Lakers, bagos gumawa rin naman dito ang team ng ilang mga adjustment sa game plan upang hindi maging predictable ang kanilang mga plano. At ang adjustment nila nagkaroon ng napakalaking impact sa paggamit nila kay DeAndre Ayton bilang main support ng Big Three. Kita ninyo na halos lahat ng ginagawang play ng Lakers, especially nina Luka, LeBron at Reeves, hindi nawawala si Ayton, gayong sa tuwing magdo-double team ang kalaban ay ipapasa na lamang ito sa kanya sa ilalim, which is easy score. Ito nga ang pinaka-standard na adjustment ngayon ng Lakers sa kanilang mga laro.